I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Una, sino ba itong 18 kargador? Konektado umano sa 18 dating Marines ang banta sa seguridad ng Senado base ito sa report ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian, ipinaabot ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon sa mga senador sa kasagsagan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Sabi raw ni Matibag, may armadong grupo na maaaring pumasok at manggulo sa Senado. Base raw sa inisyal na impormasyon, maaaring konektado ito sa 18 dating Marines. Grupo ng mga dating sundalo, pinagbintangan na konektado di umano ng banta sa Senado. Welcome back to Kaakibat TV. Matapos na maglabas ng mga mabibigat na akusasyon ang mga dating sundalo laban sa mga politikong nadadawit sa kontrobersyal ang flood control scandal, ay agad nagpatawag ng hearing ang Senate di Malacanang na kung saan isa sa ipinatawag ay ang mga dating sundalo na hinarang pa sa labi ng Senado na inakusahan ng mga senador na hindi dumalo sa hearing. Kung mo itulak yung bisita natin, pare. Kapatid, huwag kayong ganyan. Na-approve na yung sakit. Hindi naman po sila pupunta sa Blue Ribbon. Pupunta po sila. Pupunta lang po sa opisina ko, sir. May ika-clarify lang kasi ako. Aba, sir, parang may tinitignan ka, tinititigan, sir. Hindi po. Aba, sir. Habang nakipag-usap ka sina Senador Robin Padilla sa mga bantay sa Senado, ay naglabas ng payag si Senador Rapi Tulfo na binansagan ng mambabatas ang 18 ex-soldiers bilang 18 kargador na tila kinutya at minaliit pa ni Rapi Tulfo ang kredibilidad ng mga ito na umani agad ng iba't ibang reaksyon mula netizens ang kanyang binitiwang pahayag. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yung po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. At dito papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda.
ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita, pero pasadahan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare? Kasi, sir, hindi ko ano, sir, kung pang ano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33... Maleta din ba? Dinala mo? Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre. pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sasakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16e noong 2024. Mutok yung flood control po 2024. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin, Your Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order na naturang model na sinasabi ng Bagman sa hearing. Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamahan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4. Money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar? Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Per Bank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Aking pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. At ang pangbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila de Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang isang litrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons
Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Minsan si Attorney Baligod na, hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta, ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Wala naman siyang personal knowledge. Habang pinigilan nga ng Senate di Malacanang makapasok sa sesyon ng Senado, ang mga dating sundalo ay agad nagpapriskon. Ang abogado ng mga sundalo na si Atty. Livy Baligod na may ibinunyag na bukod sa 18 ex-soldiers ay may 14 pa na lalabas na bagong witness na nagpawindang lalo sa grupo ni Sir Win Gatchalian na lumipas nga ang ilang oras ay agad may announcement na may banta ang Senado na di umano konektado sa mga dating sundalo. Konektado umano sa 18 dating Marines ang banta sa seguridad ng Senado base ito sa report ng National Bureau of Investigation o NBI. Mar Gabriel sa balita. Mahigpit na security protocol ang ipinatutupad sa gusali ng Senado sa harap ng umano'y banta sa seguridad. Dahil sa umiiral na work from home arrangement, sarado ang halos lahat ng tanggapan at piling empleyado lang ang pinapapasok. Maging ang mga senador, hinikayat na wag na munang magtungo sa Senado kung wala silang official business. Hindi raw ito lockdown, pero bahagi ng ipinatutupad na heightened security measure. Well, itong intelligence ay we're taking it seriously dahil direct threat yan to the Senate. So, sabi ko nga, out of abundance of caution, we need to adjust our security protocols accordingly, no? Dahil priority ko mga empleyado priority ko yung mga nagtatrabaho sa loob ng building at of course the Senate as an institution. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng Senate Sergeant at Arms sa iba pang intelligence agency gaya ng NICA, ISAF at Intelligence Unit ng PNP para beripikahin ang banta. To address this, heighten yung ating security, yung ating mga ingress saka egress, will increase yung security, no? So far yun naman ang gagawin natin. Ayon kay Senate President Pro Tempore Senator Win Gatchalian, ipinaabot ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon sa mga senador sa kasagsagan ng consultative meeting ng Blue Ribbon Committee noong Lunes. Sabi raw ni Matibag, may armadong grupo na maaaring pumasok at manggulo sa Senado. Base raw sa inisyal na impormasyon, maaaring konektado ito sa 18 dating Marines. May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. Nakadepende naman daw sa security arrangement kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon sa susunod na linggo. Sa harap nito, tiniyak ni Gatchalian na hindi ito makakaapekto sa operasyon at sa pasweldo ng mga empleyado. Sir, ang pinakamalinaw ay itong operational management and operational control ng Senado. Nasabi ko nga kanina na Land Bank already completed the transfer of signatures, so nagpumaperma na tayo ng cheque at nag-i-issue na tayo ng mga dokumento para ma-debit in account ng Senado. No, I think that is for me a clear evidence na meron tayong operational control ng Senado. Matapos nga maglabas ng announcement ang Malacanang Senate na may banta ang Senado, ay agad kinontra ni na SP Alan Peter Cayetano at Livy Atty. Baligod na duda nila ay gawa-gawa lang ang kwento dahil hindi lahat na senador ay binigyan ng tamang impormasyon. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Samantala, duda naman si Senate President Alan Peter Cayetano sa kredibilidad ng report ukol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Sabi niya, kung totoo ito, bakit hindi lahat ng senador at mga empleyado ay nasabihan ukol sa nasabing banta? Kinwestiyon din ni Cayetano ang NBI bilang source ng nasabing intelligence report.
Sila raw ang parehong partisan NBI na nagtangkang humarang at umaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado at nagudyok ng gulo na nauwi sa pagpapaputok ng baril noong nakaraang buwan. Kailan pa raw naging mandato ng NBI na pangunahan ang National Intelligence at Security? Duda rin ang senador sa timing ng paglabas ng umano'y banta kasunod ng isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na humihingi ng kasagutan sa mga individual na pinangalanan. Sabi naman ni Senator Panfilo Lacson, bukod sa banta na ibinahagi ng NBI, may isa pang sitwasyon na dapat paghandaan. Base raw sa sketchy at raw information, umabot na sa batalyon at sa regional level ang frustration ng armed services. Mahigpit daw nilang minomonitor ang development sa nagpapatuloy na krisis sa national level dahil sa iba't ibang internal at external factors. Kasama raw sa frustration ng mga ito ang kasalukuyang sitwasyon ng Senado, flood control scandal, inflation, oil prices, at iba pang usapin. Ako, naniniwala ba kayo kay Win Gatchalian sa kasi matibag? Puro kasinungalingan yung sinasabi nila. Ang tagal nang bina-background check kami ng intelligence community, including cyber technical intelligence groups ng AFP, PNP, NBI, and even the intelligence group of the Presidential Security Command. Alam na nila lahat, no? So pati yung bahay ng girlfriend ng mga kasama ko. Biro lang yon. Pero sir, ano yun? What do you call the accusation? It's funny. It's funny. Not true. I don't know why people of their stature, supposed to be, will engage in such inane accusation that we are threatening the security of the Senate. How? Pagpasok mo pa lang sa Senado, kakapkapan ka na, wala ka namang maski kutsilyo, hindi ka nga makapasok kung meron kang kutsilyo. Tapos ang osaa doon, may mga baril na nakasukbit. So paano? Categorically, sir, no. Okay, we are a peaceful people. No? We do not know violence. We do not know dissidents. So kaya nga kami nagko-cooperate. Even if we do not recognize si Erwin Tulfo as chair of the Blue Ribbon, pumunta pa rin kami. Unfortunately, hinarang nila kami. Tapos yung sinasabi nila na hindi kami nag-attend, nandun kami. In fact, nung kumukuha pa lang kami ng QR code, meron nang bumubulong sa akin, sir, ang sabi ng mga senators, you need not attend because what they are doing now is just a consultative meeting and not a hearing. And therefore, you need not attend. Sinabihan na kami. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin yun na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!